So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Ayan, nakakapagod talaga magtrabaho. Tas, ang tanda-tanda mo na. Ang hirap pag ganito. So, ito topic ko ngayon ay age pill. Wala pa ata akong video nito. Nasasabi ko lang siya sa video pero ito topic ko siya. Kasi ito yung obserbasyon ko. Ang goal ko kasi nasa 45. Hindi na talaga ako magtatrabaho. Actually, 40 pa lang or 30, yun na talaga yung goal ko. Tapos, napansin ko to sa trabaho. Uh, Although mukha akong bata, pagka tinanong lang nila yung edad ko, dun lang nila malalaman. Pero hindi nila nalalaman na yung edad ko. So, totoo tong age pill na to kasi pagpasok mo sa trabaho, lalo na pag 30 above ka, napansin ko karamihan ng mga babae, meron na silang boyfriend or pamilya at anak. So, tama nga yung sinabi ko sa inyo na dati na ang ideal talaga is yung prime mo, less than 30 years old, 18 to 25. So, ang prime ng lalaki at babae, same lang. Kasi pareho lang naman biology yan eh. Yan yung ideal na reproductive age. So, syempre pag mga ganyang edad, priority ng mga yan, looks. Pero yun nga, ngayon sa Gen Z, iba na rin sila eh. Parang yung ibang 25 years old, malaki na rin kumita, tapos independent na rin. Di ba nandito ako sa West, halos lahat ng babae dito, kahit 20 pa lang, naka-iPhone na. Naka-iPhone na sila. So, lahat ng mga high school dito, may cellphone na. So, yung online talaga is real life. Real life talaga siya. Kasi halos lahat may cellphone eh. So, malaki talaga influence niyan sa sa expectations ng mga tao. So, yun nga. Yan, mabalik ako dyan sa age pill na yan. Yun, napansin ko na yan eh. Tapos sabay, pag nalaman nila yung edad mo, kahit na gaano ka pa kaitsura, kahit sabihin mong chad ka pa, makukumpara ka niyan sa mga kapwa nila bata. Hindi ko naman sinabi yung kaedad nila. Baka sasabihin na naman ng mga hater dito. Wala akong sinasabing kaedad. Ang ideal na age gap is mga 7 years old o 7 years or 5 or 3 to 4. Kasi usually nung ganong edad ako, mga 20, nasa 20s ako, ganon yung age gap. Actually, kahit naman ngayon, wala akong naging girlfriend na 30. Ang pinakamatanda na naging girlfriend ko is 28. Which is yung ka-FWB ko. Kasi makukonsider ko ng girlfriend yun. Kahit na FWB. Kasi binigay na sa akin yung SEX. So, pero kung manliligaw ako sa katrabaho ko, may prospect ako dun eh. Kanina, nakausap ko si Reka. Tinanong ko yung edad niya, 20 pa lang. So, parang nag-aalangan ako na gawan siya ng move. Kasi creepy. Parang 17 years senior ka. So, parang kahit gustuhin ko man siya, hindi ko siya gagawa ng move. Kasi 20 parang naiilang ako sa yung iba siguro, yung mga manyak, yung mga walang experience. Kayo, yung mga, di ba sinasabi sa red pill, pag gusto ng babae. Pag gusto ng babae, wala naman talaga yan basta 18 above eh. Kaso sa perspective mo, kung ikaw matino kang lalaki, ayaw mo na masyadong mataas yung age gap kasi hindi kayo magkakaintindihan. Iba kayo ng generation. Iba kayo ng music na pinapakinggan. Iba kayo ng paniniwala. Millennial ako eh. Generation ko, onti yung body count niyan eh. Tsaka parang pa rin ako eh. Parang anong tawag dito, yung traditional, ganon. Parang si Koy traditional pa rin siya, siya yung provider, ganon. Kasi halos lahat ng naging ex ko, ako talaga yung boss nila. Tapos sabay, ako yung nasusunod. Pero, ang kapalit nun, pinapakain ko sila. Yun yung ko eh. Parang si Koy, ganon. Pinapakain nila na ganon yung ko na eh.
mas gusto ko rin ako yung masusunod. Masusunod parate. So, traditional pa rin talaga ako. So, pagka 17 years, shucks, di ba? Isipin mo yun kung sa lalaki perspective mo. Parang creepy siya. Creepy talaga siya. Yung mga ibang red pill kasi, oo, wala namang masama 18 above. Kaso, yung generational gap talaga, yun talaga iniisip ko eh. Siguro kayo, yung mga red pill dito, yung mga red pill na uhaw, yung walang experience, tsaka hindi pa nakapopoy, siguro papatulan nila yung 20 dahil uhaw na uhaw sila or kung ano. Pero ako kasi, syempre iniisip mo yung ano yung connection nyo eh, yung magiging, alam mo na, yung pagkakaintindihan. Syempre magkaiba kayo ng developmental stages. Kasi ikaw, biruin mo, 17, parang anak mo na rin yun. Parang anak mo na yun kung tutuusin eh. Kung nag-anak ka ng 17, kung nag-anak ka ng 17, yun na yung anak mo, yung 20 na yun. So, totoo, ano yan. Pero, napansin ko to sa mga, yung mga westerner na pumupunta sa Pilipinas, yung nag-a-AFAM. AFAM tawag sa kanila, di ba? So, may mga age gap din yun. Kasi sila yung bottom dun sa bansa nila eh. Yung parang sila yung pangit. Tapos sabay, beta box talaga labas nila. So, minahal talaga sila ng babae. Ni-risk ng babae yung youth niya para dun sa beta box na matandang foreigner. Pero ngayon di na gaano umuubra eh. Kasi yung mga prime na babae na Pilipina, nagpapatira na lang sa pogi na Pilipino. Hindi na nila pinapatulan yung mga pangit na puti. Yung mga walang jawline na puti. Di ba may pinost ako dati ng age gap. Yung men age like fine one. Tapos ang tangkad ng lalaki para mga 6'3". Pinatulan siya ng Pinay. Kasi may jawline yun eh. Tapos mukhang mayaman pa. So, yun yung men age like fine wine na sinasabi nila, hindi yung panot na yung panot na nag-depreciate yung genetic. So, yun. Yung mga westerner ngayon, di na umuubre. Piniperahan na lang sila ng mga Pilipina na yung mga pangit. Pero yung mga may tsura talaga, yung maganda yung genetic, yung may jawline, tapos sabay yun, siniseryoso yun ng mga Pilipina. Pero yun nga, totoo tong age, age pill na to. Lalo na pagka, yung genetic mo, hindi, talaga, hindi pumapalag pagpatong mo ng 30. Kasi, biruin mo, napansin ko, brinik ako nung 30 years old na ako. Tapos, yung ex ko nung 28 siya. Kasi nakilala ko siya 21, tapos ako 24. So, 3 years age gap. So, kinuha niya yung buong prime ko, tapos kinuha ko rin yung buong prime niya. So para na rin pala ako nag-asawa. Kasi matagal rin pala yung nasayang kong oras eh. Siya rin, matagal rin. Actually, mukha single siya ngayon. Yung ex ko na yun. Tapos nun, nag-focus na ako na mag-abroad, ganyan. Tapos, bago ako makapunta dito sa abroad, nagkaroon ako ng parang ka-FWB. So, parang girlfriend ko na rin yun. 3 months. Tapos, nag-LDR kami. By that time, 33 na ako. Siya, 23. So, 10 years. So, first time ko yun. Tapos, sabay, nung bumalik ako ng Pilipinas, anong edad ko nun? 35? 35 ako. Tapos, nagka-girlfriend ako. Yung ka-LDR ko ngayon, yan, 3 months din kami niyan eh. Bago ako bumalik uli dito. So, kada uwi ko ng Pilipinas, nagkakaroon ako. Pero dito sa West, wala. Siguro yung ka-FWB ko na lang. Siya lang yung pumatol sa akin dito. Pero totoo yung age pill na yan, promise. Sinasabi ko, nakakalusot lang talaga ako dahil sa jawline ko. Tsaka yung mukha kong hindi papuntang 40. Mukhang gano'n. Kaya trip nila yung itsura ko. Tsaka yan
Yan yung talagang totoong itsura ko pagka sa sa salamin. Kahit nga yung tenga ko hindi litaw eh. Mas pogi pa ako kay Richard Gutierrez. Si Richard Gutierrez nakaganon yung ganun yung tenga eh. Eh ako yung harmony ng mukha ko. Tingnan mo naman oh. May hollow cheek na nga ako eh. Dahil sa katrabaho eh. Tangin ng trabaho yan eh. So yun. Tapos ang awkward pa. Napapakinggan ko sila. Kasi mga katrabaho ko nasa 20 pa lang eh. 24, 20, 23. Meron din ako mga kaedad doon na nurse din. Mga 37. Pero may pamilya at anak na. Pero may mga boyfriend. Yun nga, mga ganong edad, 25, 23, ganyan. May mga partner na sila. May anak na nga rin yung iba eh. So, totoo yung age pill na yan. Kaya, ang the best talaga na strategy, pagsabayin talaga eh. Ako, pinagsabay ko yan dati talaga eh. Pinagsabay ko sila na na yung trabaho, tsaka yung pagkikipagrelasyon. Para, kasi biruin mo, kunwari, nag-start ka pa lang ng 30 ka, eh paano kung natagpuan mong babae, niloloko ka, wala kang experience? Tangina, first time mo yun, tapos ikaw patay na patay ka, no? Nasa 30 ka na patay ka dun sa sa first na girlfriend mo, 30 ka na. First girlfriend mo, patay na patay ka. Tapos niloko ka, o tangina, di ikaw, para ka na makakapatay niyan. Kasi hindi mo alam yung wala kang experience eh. Tapos sabay biruin mo, meron din ako mga kakilala na lalaki, mga 34 na or 33, mga ganun, virgin pa. O tapos pag natikman nila yung yung SEX na yan ng first time 33, parang hindi ka na mag-enjoy kasi yung testosterone mo niyan hindi na ganong mataas eh, kasing taas nung 20k. Tapos isipin mo, ito lang ba yun? Ito lang ba yun? Nakakatawa siya talaga pagka nag-start ka ng 30. Talaga parang feeling mo parang ginawa ka na lang last option. Ganon din feeling ko eh pag nagkaka-girlfriend ako ng 30 na ako ngayon. Feeling ko ginawa na lang ako last option, which is parang yun na nga nangyayari. Promise, pagka kayo 30 na kayo pataas, may pumatol sa inyo, ginawa na lang kayo last option yun. Kasi ako, oo nga, napasa ko naman yung itsura, yung looks. Kaso, merong pumapalag sa akin yung profession ko eh. Biruin mo yung profession ko, per ora ko. Diba pumapasok ako, 4 na araw lang. So, yung 4 na araw na yun, katumbas yun na minimum wage na pumapasok ng 6 na araw dito. So, biruin mo, pwede ako pumetics. 4 na araw lang pasok ko, hindi pa ako pagod. So, yun yung sinasabi ko na kaya naman may pumapatol sa akin dahil sa itsura ko, pwede na nilang pagtiyagaan sa edad ko. Plus, yung mapapala pa nila sa akin, yung profession ko. Kasi malaki-laki din yung per oras ko eh. Katumbas ng 4 na araw ko, yung 6 na araw na nagtatrabaho dito. Per ora kasi dito, di ba? Per ora. So, parang ganon. So, yun na lang din yung habol ng mga, alam mo na, chika bebe. Tsaka hypergamy yan eh. Ang hypergamy, sakop lahat niyan. Papatulang ka niyan una sa mukha mo. Yung itsura mo talaga. Tapos, tsaka na lang papasok yung pera. Tapos yung status mo, yung personality mo. Tsaka yung pag-uugali mo. Tsaka na lang papasok yan. Pero una talaga yung itsura mo. So, yun yung napansin ko dyan sa na yan. Dyan sa age pill na yan. Totoo yan, promise. Kahit babae rin eh. Yung babae na, di ba yung KFWB ko, magbe-28 na siya. Dahil magbe-28 na siya, plus medyo may katabaan pa siya. So, yung mga ibang lalaki na siseryosohin siya, parang out of desperation, pero hindi niya gusto yung itsura.
Pero yung gusto niya yung itsura, which is ako, tsaka yung isa pang lalaki, hindi siya ganong siseryosohin dahil sa edad niya. Actually, lose-lose situation to eh. Sa babae man or sa lalaki. Kasi, sa babae naman, may papatol sa kanila matanda na sila. Kaso, ang gagawin sa kanila, target practice. Kasi ginawa ko rin yun, promise. 19 ako, nakipag-date ako sa 24. Tapos 21 ako, na-divergenize ako ng 27. Tapos yung pangatlong girlfriend ko, 21 ako, 24 siya. Oh, ginawa ko silang practicean. Promise, ginawa ko silang practicean. Ganun yung perspective ng mga lalaki. Pero ngayon, yung mga ibang lalaki ngayon, yung pati yung matatanda, siniseryoso na nila. Kasi ang hirap makakuha ng babae. Siseryosohin nila. Pero siguro, titira-tirahin lang muna nila yung matatandang babae. Tapos pagka may pumasok na di ba yung pre-selection, totoo yan eh. Pag may pumasok na, iiwan na nila yun. Ganun nga ginawa ko dati. So, di ba, nakipag-girlfriend ako ng 24, 21 ako. Tapos nagkaroon ako ng girlfriend na na bata-bata. Dinispatch ako yung 24. Ganun yan. Dito talaga sa buhay. Ang black pill talaga ay gamitan lang talaga to. Gamitan. Kung ano yung makukuha mo dun sa isang tao na yun. Yun lang naman talaga relasyon kung tutusin Gamitan lang Kung ano makukuha mo. Genetic, itsura, plus yung status, pera. Ganyan. Ang makukuha mo sa babae, mabibigyan ka ng anak. Tapos yung companionship, yung submissiveness niya. Tsaka yung SEX. So, yun yung mga makukuha mo dun sa lalo na pagka yung babae, cooperative. Yan yung mga makukuha mo sa babae. So, yan yung age pill. Totoo yan, promise. Yung iba kasang red pill, gusto talaga nila pumatol ng super bata na 20 anyos. Yung 20 yung age gap Sa akin kasi ayoko ng ganun Yung girlfriend ko nga ngayon, 13, mukhang nag-aalangan pa nga ako. Kaya nga, pinapakawalan ko na lang Kasi, pero ayaw naman niya gusto niya talaga ako So, yun. Yun yung okay pa yung 13, pero yung 17, yung katrabaho ko 20. Kasi nakausap ko siya kanina Tapos, tatay at nanay niya nandito. So, 4 sila nakatira, tas may binabayaran. Mag-aaral pa siya ng nursing for 3 years. Tapos, napaisip ako. Biglang sabi ko, ay puta, wag na lang. Mag-aaral pa pala tong gag. Mag-aaral pa pala to. Hindi naman kasi ako desperado Hindi talaga ako desperado. Kasi, yung experience ko sa long term, para na rin ako nag-asawa So, alam ko na yung kung may sasabihan man kayong migto, ako yun. Ako yung totoong migto. Hindi yung walang experience. Mga iba nagsasabi, migto daw, wala na may experience. Ito mga kunikwento ko sa inyo. Mabablack pill talaga kayo. Sa akin yun lang to maririnig. Never nyo to maririnig sa iba. Pati yung sinasabi ko na malalaman mo lang pag gusto ka ng babae is pag binigay niya yung SEX. Sa red pill, hindi nila sasabihin yan. Sasabihin nila, choosing signal. Kailangan kinakausap ka, tapos may ganyan, may back and forth na text. Ulol, yung bored na babae, pwede gawin sa'yo yan yung niyayakap nga lang. Ako, natatanggap ko yan since college ako. Kasi, nung high school ako, sa exclusive boys ako Nung college ako, na-experience ko yan. Niyayakap talaga ako. Dikit yung dede sa sa braso ko. Kahit nga nung kahit nitong 37 na ako, yung KFWB ko, ginagawa niya sa akin yun. So, hindi na bago sa akin yung ganyan. Kaya naman nila nagagawa yan dahil inosente yung mukha ko
Dahil cute ako, cute ako eh. Yung smile ko pala na ganito, makikita nila mukhang tuta yung mata ko eh. Oh, oh, di ba? Tapos ayan pa oh, parang matalas dyan. Oh, sige, paano na? Oh, babay na. 20 minutos na to, peace.